Verse 10. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama, at ito'y nagaling rin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong inang mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo. Manalangin po tayo. Tumayo po tayo na. Lord Jesus, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa oras na ito. Sa lahat po ng mga biyayang pagpapala ginagawa mo sa buhay namin. As we begin today's service, mahal na Panginoon, ikaw po ang mauna sa amin. Isugo mo po ang inyong banal na Espiritu para gabayan po ang aming gagawin ngayon. We invite your presence into our midst today. Buksan mo po ang aming kaisipan para unawain ang salita mo. Ang aming mga puso para mas lalong magbuo ang aming relasyon sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan po namin sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po kami noon. We glorify you and we praise you, Lord. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon sa hapon po ito. Tunay nga po na makabuti ng ating Diyos. At minsan papalampakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi ko sa aklat po ng awit 133:1. Alam niyo po ba yan? Oh. Napakaligaya at napakasaya sa ating pagmasid ang laging sama-samang nagkakaisang magkakapatid. Tanungin nga po natin yung katabi natin. Nakahanda ka na ba magpuri sa Panginoon? Okay, lahat ng nakahanda. Palapakan niyo ang ating Diyos. Asa ka? We're going to pray. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Panginoon, itinatas po namin ang mga awitin sa oras na ito namin ipagkakalob sa iyo. Continue to cleanse our heart. Renew our mind that we can have the mind of Christ. As we give glory and honor to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan ka namin sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba, at ikaw ang may taas sa lugar nito. We welcome you, Holy Spirit, to be in our midst. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hinihiling ko po na ang bawat isa ay magpupuri sa ating Panginoon at mayroon po tayong kasama sa worship team at talagang practice po sa pastor. Palapakan po natin ang ating Diyos. Tinubos po natin siya. Please silent your handphone. Oh. Pag-silent mode po natin yung handphone po natin. Okay, palapakan natin ang ating Diyos na mukha yung pinaka-the-best na marangka ang sabi na katahalin at sama-sama natin purihin ang ating Panginoon. Yes, Lord, palapakan po natin ang Diyos. Thank you, Jesus.
We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying legends, Spirit, cast
Tunay nga po, Diyos, nasa buhay po namin ito, walang ibang nagmahal sa amin. Tulad ng pagmamahal mo. Tulad ng pagbibigay mo ng iyong buktong na anak Yes. na si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya niya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Yes. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy na hindi ka nagkukulang sa bawat isa sa amin, sa kalakasan, sa katalinuhan, sa karunungan, O Diyos. Dahil naniniwala kami na Ikaw ang tanging pag-asa ng aming buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, marami pong salamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na naranasan ka namin, na sa aming pagbuburi, na ipahayag namin, Panginoon, yung pagmamahal po ng puso po namin sa iyong Diyos. Kaya sa oras na ito, Lord God, we give you all the glory, honor, and praises to the King of Kings and to the Lord of Lords. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Okay, magandang hapon po. Maraming salamat. Nagigil ba kayo na magpuri sa ating Panginoon kahit umuulan? Dahil umuulan na naman ang kanyang pagpapala. So hindi ko natatagalan dahil nandito naman ang ating guest speaker. Doon sa paikling panahon na kilala ko po si Pastor John during my birthday nung umakyat po ako sa Baguio. Siya ay other half ng aking kinakapatid sa SBI nung nag-aaral po kami sa Bigan. At hindi namin inaakala, retired lang sa Facebook. Dahil si DC ang naghanap sa mga kaklase niya, mga kabats niya noon, until nabuo kami muli. At hindi ko din inaasahan sa kanyang pag-iimbita kahit binidyo-bidyo niya kung saan sila nakatira. Nag-alanganin ako nung bumababa tapos umakyat ulit, read the wave, tapos hinihingal siya. Pero minabuti ko na akyatin ang bagyo during my birthday dahil pinawalaan ako na maging blessing din as they are a blessing to me during that week. So, si Pastor John, kahit na maikli ang panahon na nakilala ko siya because of siya ay other half ng aking kinakapatid na parehas kami na muntik ng mag-mother at ngayon hindi tumigil ang Panginoon, parehas na kami ng pastor. So, Pastor John, I think you will continue to share about your family before you bring the word of God to PBTC. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Maabigyan ngayon sika kabila. Kumusta kayo? Nalignan niyo ang pagdayaw? Prepara kayo lang dun isalitan Diyos? May kawal-wala din ako sa salita ng Pangasinan. It's my first time na magsalita sa harap ninyo. Trying hard to speak in Pangasinan. Actually, dito sa Rosales ako nag-aral for 4 years. Pero Ilocano kasi doon. Hindi lang ang nagsasalita ng Pangasinan doon. Pero kay Erlen, at hindi mahirap sa akin na magsalita dahil our dialect in Baguio is Antanahe, Kalawia, Kahawig. At sabi niya, may kasabihan na narinig ko nung araw na Pangasinan, ang tao sa Pangasinan daw ay galing sa Baguio. Nihagos daw ng tubig sa Morayan River. Kaya yung ibaloy maging Pangasinan siya. Okay?
Okay? Kahit walang drums, walang kwan, pero nakita ko na naririnig ninyo ang boses ninyo. Amen? Alam nyo kung maawit kayo, nararamdaman niyo yung banal ng Espiritu Santo. So, yung binasa kanina, yun po yung test natin. Hindi ko na ulitin ulit dahil binasa natin kanina. Ang ibabahagi ko sa hapon ito is yung title na Spiritual Review. Kapag sinabi kong Spiritual Review, unang examination, lalo-lalo na yung mga kabataan noong Friday, they are revived, most of them. Kaya, sa linggong ito, gusto kong makipag-usap sa inyo ng spiritual review. Ano ang ibig sabihin ng spiritual review? Kapag spiritual ang pag-usapan natin, the first word na gusto kong bigkasin sa inyo is yung salitang, how close am I to God right now? Kaya po kayo palapit sa Diyos? Sabihin natin na 10 years na akong Kristiyano. Ilang taon na kayo sa iglesia nito? Masabi pa ninyo na malapit kayo sa Diyos. Masabi ba ninyo na nagbabasa naman ako ng Bible, nananalangin naman ako, nag-attend naman ako ng every Sunday. Do you think na you can say, I am closer than them? Mas malapit ako sa Diyos kaysa iba. So, spirituality talks about the closeness, no? Kung gaano ka kalapit at katotoo sa Diyos. Yun ang ating pong pag-usapan. Dahil sa Scripture, masabi man natin na nanalangin tayo, masabi man natin na we are active in the church. Pero, darating tayo sa punto na our spiritual will be tested by fire. So, ibig sabihin, kung ang pananampalataya natin ay kailangan dadaan sa apoy ng pagsubok, dahil sabi ng Isaiah 17 verse 9, the heart is deceitful. No one can be and understand it. So minsan yung puso natin, akala natin na we are very spiritual, no? Akala natin na malapit na ka sa Diyos. Akala natin na ako yung maawit sa Diyos. Pero in the sense na spirituality ang pag-usapan, gusto ko ng Diyos na madama ko yung kilos ng Diyos sa bawat buhay. Amen? So sa hapon ito, gusto kong gamitin ang buhay ni Jose. In Genesis chapter 37, I'll be preaching hanggang Genesis 45. Dahil ang sermon is a historical. Kaya I need to go chapter by chapter. Kasi ang susundan natin yung buhay ni Jose, of course. At dito lang naman na magtatagpuan yung umpisa. Joseph received the vision from God. No? Kaya spirituality mas sense is start, yung Bible study natin kanina, o ano yung sharing natin kanina, is start with a sense of encounter. No? Dapat maranasan natin ang Panginoon. Magkaroon tayo ng vision. Matanggap natin ang vision na magmumula sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng spirituality. At hindi lang matanggap natin yung vision, dapat yung vision ay sundin natin. No, yun ang sermon ko ng Friday sa mga kabataan. Obeying the vision of Pablo. Hindi lang yung personal encounter, experience with God, and we need to obey God when He call us into ministry. Amen? So, dito, alam natin yung kwento na si
Jose, tinanggap niya yung vision through dreams. May panaginip siya. Ilang between yung nakita niya? 11 star. Of course, 11. Bakit 11? May ka-12 siya eh. Dahil 12 tribe of Israel. So, bakit 11 yung nakita na siya? May ka-12. So, 11 star na yumukod sa kanya. At nung nakita niya, sinabi niya sa mga kapatid niya, magulang niya, at nagalit ang kanyang pamilya. Sabi na naman yan. Historically, ang dapat namumuno is Reuben, which is the first child. Yun po yung tradisyon ng mga Hudyo o yung mga Israelite. Bakit? Yung second tinulas pa, sinong second tinulas dito? Wala? Lahat tayo panganay? Lahat tayo bunso? Okay. Makinig ka mabuti, baka ikaw yung tatawagin na Jose ngayon sa atin ito. Okay, so si Jose ang pinili ng Diyos. No? Pinili ng Diyos si Jose, pero yung pagpili niya, nakita niya yung vision. At yung vision niya yan, hindi lang yung nakita niya, nakita din niya yung 11 na butak na palay. Ano yung ungay, yung kwan. Sa amin kasi, hindi ginapas kundi ani. Kapag inani mo, yung tatalian mo isang yes. 11 bikis na palay nakita niya na yumuko, lumuhod sa kanya. Sinabi niya, and the same answer sa kanya mga kapatid, nagalit sila. So dahil sa galit nila, nagplano yung magkakapatid na patayin si Jose. So in-invite nila, yan po yung kwento, pumunta sila sa bukid at plinano nilang patayin. Pero sabi ni Reuben, huwag po natin gamitin ang ating kamay, mansaan yung ating kamay ng dugo ng ating kapatid. So nung nakita nila yung bumubiyahe na mga tao galing sa Egypt, nag-isip sila na it's better for us to sell. Ibinta na lang natin, makinabang pa tayo. Kaysa patayin natin, masisira pa, magkaroon tayo ng kasalanan. So, ibig sabihin, bininta nila si Joseph. Okay? So, ang first thing na nangyari sa buhay ni Joseph is Joseph was rejected by his own family. No? Sa iunahan, yapusulan at bilay na Jose. At sana'y insikwaitan inakal ng mismong pamilya. Galing ako na So, Joseph was rejected. At dahil siya ay na-reject, no, anong ginawa nila? Instead na patayin nila, bininta nila sa Egypt. No? Sino bumilis? May leader na nagnangalan ng Potiphar. So, binili nila, inuwi nila si Joseph. Ibig sabihin, nung binili nila si Joseph, siya ay maging alipin sa pamilya ni Potiphar. So, nung siya ay nasa pamilya ni Potiphar, ano ang nangyari? Sabi po ng salita ng Diyos, and God is with Joseph. No? Dahil ang Diyos ay nasa kay Joseph, kahit siya ay na-reject, no? Dahil sa kanyang kabutihan loob at katapatan niya sa Diyos, nung na-reject siya, andyan pa rin yung Diyos na hindi nag-reject sa kanya. Pinatunayan ng Diyos yung tumawag sa kanya. Pero bakit kaya, beside yung totoong conversion ni Joseph, nakita niya yung vision, bakit kaya kailangan na ma-reject? Sino sa inyo ang nakaranas ng rejection sa kanyang pamilya? Wala?
ako dahil ako ang umalis. I stowed to my family. So, dahil sa ginawa ko mga kababalaghan sa aking buhay, I became alimukhang anak. I was rejected because of the sin at maraming ginawa ko. Pero kay Joseph, hindi naman ganon. Kaya lang, dahil sa kanyang pagka-Kristiyano, dahil sa kanyang pagkatawag, ay reject siya na kanyang mga kapatid. Second, he was delayed by the Egyptian. So, Joseph was delayed. Si Jose ay naantala at personal itong plano. Yun po yung ikalawang pagsubok na sa lugar nila Potiphar. Alam natin yung kwento na dahil sabi niya sa ating pong binasa, Joseph was at the age of 17 years old. At siya ay gwapong-gwapo. Gwapo siya. So, dahil sa kanyang kagwapuan, nagkat si asawa ni Potiphar. So dahil sa attraction, anong nangyari? Araw-araw na inaayan niya si Joseph na sabi niya, come with me to bed. Inaayan niya, sabi niya, kailangan na gawin natin ito dahil nangyong pagsumay. So, dahil dito, yung kalawang pagsubok sa buhay ni Jose, no, sabi dito na ubing labat at gwapo, at inosente. Binigyan siya ng buong tiwala ni Potiphar ng ari-arihan lahat ng tao sa bahay. Binigay lahat kay Jose. Yun po yung sinabi ni Joseph sa babae. Sabi niya, bakit kita gagalawin? Lahat ng kapangyarihan, binigay ng asawa mo sa akin. Ikaw lang ang natitira na hindi binigay sa akin dahil ikaw yung asawa. Bakit ko naman ito gagawin against sa inyong asawa at lalo-lalo na sa Diyos? So dahil hindi niya makuha-kuha sa santos na usapan, kinuha niya si Jose ng paspasan. Diba? Pinibili mo na, hinawakan niya yung galit ni Jose. Anong ginawa niya siya? Tinanggal niya yung pagay niya, yung damit niya at tumakbo. Tapos nagsisisigaw si asawa ni Potiphar. Ang tao ito na mula sa ibang lugar, napunta rito upang ako ay gasahain, i-rape. Sabi niya. So dahil na-embarrass si Potiphar, he put the person na nagpayaman sa kanya. Binilanggo si Jose. Sino sa inyo ang maging tapat na Kristiyano? Sino sa inyo ang teacher nito? Businessman. The second test of Joseph is he was delayed by the Egyptian sailor. Na-delay yung gusto niya sana sa vision na maaaring gusto na maging president, maging head teacher, maging matanyag na tao.
but he was delayed. So, natural ng tao, mangingimkim niya. Sabi doon, dito, sa binasa natin, sa chapter 40, pinayaman niya si Potiphar dahil ang Diyos ay nasa kanya. So, dahil sa pagkatiwala ng pamilya ni Potiphar, yumaman, pinagpalas siya. Di ba, maging tapat ka? Sino yung mga nagkatulong dito sa abroad? Naging katulong ka, nagtapat ka sa amo mo, binigay mo sa lahat, yumaman siya, bibigyan ka ng kasalanan na hindi mo ginawa. Ganyan si Joseph. He was delayed by the Egyptian. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit kailangan na madelay? First is, rejection is a fire God uses for Joseph to prepare in a better place. Now, kaya kapag ikaw ay reject ng pamilya mo, binigay mo ang lahat, tinayon mo sila, binilhan mo sila, at reject ka. Rejection is a fire God uses to you to have a better and greater na kayamanan. Amen? Kaya kapag reject ka ng pamilya mo, magpasalamat ka. Dahil may mas malaking plano, malalaman niyo mamaya. Dahil pinahintulutan ng Diyos, bakit rejection is a fire that God uses to purify the heart of Joseph, na nakita niya sa Diyos yung biyaya, yung maging leader, no? The 11 stars, yung 11 na palay, big peace. So, he is willing to be a leader. Gusto niyang paglingkuran sana. Kaso, dahil baby faith pa siya, wala pa sa kanya yung leadership. No? Kaya kailangan dadaan siya sa proseso ng pagsubok dahil sabi ko nga kanina ay Jeremiah 17:9, the heart is deceitful. No one can understand. So wala pa sa kanya yung tunay na vision na pinapakita ng Panginoon. Kasi kaya sila nagalit dahil sa tradisyon at kultura ng Israel, ang mamumuno dapat panganay, hindi may pangalawa. Pero dahil si Jose ang tinawag, siya ang pinili, pero kahit siya ang pinili, wala pa sa kanya yung tamang templa ng paglilingkod. Dahil sinabi ng Panginoon, Mark 10:45, I came not to be served, but to serve and to give my life as a ransom for many. Wala po sa puso ni Jose ang servant spirit. Gusto niyang gumawa. Sige, gawa nito, gawa. Gusto niyang yung dating ng kanyang pananalita sa kanyang pamilya, kaya nagalit sila, bakit? Anong ibig niyong sabihin? Maging alipin kami? Eh, bawal yan sa kanila. Hindi pwedeng ikaw ang mamuno sa amin, hindi na matanggap ng kanyang mga kapatid. Dahil yung pananalita, walang respeto, walang kulang pa, wala pa yung humble spirit, wala pa yung paghanda na kailangan dadalhin sila ng magsubok, babaguhin ng Diyos ang kanyang puso, instead to rule, but to serve. Ano yung sabi ng Panginoon? To those who want to be served, to serve, if you are a leader, be a servant of all. If you are a principal, be a servant of all teachers. Huwag mong ipakita na ikaw ang mas mataas. Be an example. Be a servant. Yun po yung text ni Mark chapter 10 verse 45. Naparito si Jesus upang hindi siya ang paglingkuran, kundi siya ang maglingkod. Kaya po,
Joseph was rejected because rejection is a part God uses to prepare a better ministry of Joseph. Kaya kapag ikaw na-reject, ibig sabihin, lalakyan pa ng Diyos yung territory mo. Amen? Bibigyan ka ng mas, kapag na-reject ka dahil gusto mong bumili ng o business rito at na-reject, bayaan mo, tanggapin mo yan. Dahil para ng Diyos yan. Baka hindi store ang ipapatayin mo, baka grocery. Amen? Better appointment. So, if you are rejected, you need to learn and to have the humble spirit ready to serve instead to rule. Yun ang gusto ng Panginoon. Kapag tinawag ka sa iglesia, huwag kang maghari-harian. Marunong kang makinig. We learn that the church is a body. Hindi pwedeng saklaw mo lahat ang katawan. Di ba? Hindi pwedeng kamay lahat ang gumagana sa loob ng katawan. Kasi hindi makalapit yung kamay sa kusina kung wala yung paa. Di ba? Klaro ba? So, second is delay. Kapag na-delay yung gawin gusto mong mangyari, na nag-apura ka na yumaman, nag-apura ka na sana ako na ang leader ngayon, sana ako may hawak nito, at hindi pa dumating yun, na-delay, delaying of your plan in life is an instrument God uses to prepare and give you a better training for you to be useful in a proper time. Kaya kailangan dumaan siya. Kailangan ma-reject siya. So, isang bagay kung siya na-reject, no? Ay na-delay dahil nakita naman natin, sabi doon, and God is with Joseph. Dumaan siya sa proseso, napatunayan niya na yung agbubuan na kung pwede naman niyang piliin na tanggapin yung in-offer na sa ni Potiphar, wala namang nakakalam dahil siya Di ba? Pero bakit niya sinabi doon na, and God is with Joseph? At sabi niya, bakit ko gagawin yun? All authority and power is given to me. So, ibig sabihin, pwede niyang gawin yung in-offer ng asawa. Wala namang nakakalam. But then, nag-umpisa ng Diyos na nagtatrabaho sa buhay niya, binabago niya, kahit sa ay maging alipin, natututunan niyang maglingkod at maging totoong Kristiyano. Nabubuksan na yung kanyang mata, starting to follow the will of God in Joseph's life. So kahit siya ay na-delay. At ang last is, hindi lang siya na-delay, Joseph was mistreated by his friend. Di ba kwento, when he was delayed at nangyari yung lininin lang siya, lagi ng asawa ni Potiphar, at dahil rineject niya yung ginawa, nagsisisigaw yung asawa ni Potiphar, at yun po yung dahilan, nagulat si Potiphar, linagay siya sa bilangguan. At sa bilangguan, diyan po ang last na mag-uumpisa na yung pagpapala ng Panginoon. Sabi po roon sa chapter 40, and God is with Joseph in sa bilangguan. Sa bilangguan, ginawa si Joseph na isang matalik na hinawakan niya yung isang pamamahala sa bilangguan. So there are two person na galing sa isang kaharian, which is the baker and yung taga-timpla ng iniinom ng hari. Sila ay nasaktan nila, nagalit ang hari sa kanila, so linagay din nila sa bilangguan. So dahil nilagay sila sa bilangguan,
Ano ang nangyari? Nagkaroon ng panaginip yung the baker and yung gumagawa ng inumin ng hari. At meron silang matinding panaginip na nagkaroon ng problema na hindi nila maintindihan kung anong ibig sabihin. At dahil nakita ni Jose na sila ay mayroong problema, kinausap sila ni Jose, bakit parang mayroon kayong problema? Ano ba yung problema niya? So kinuwento nila na mayroon kaming problema na ganito. Mayroon kaming panaginip, no? Na hindi namin naiintindihan. Dahil sabi ni Joseph na God is with him, sabi niya, wala namang taong mas marunong kaysa Diyos. So ininterpret niya yung panaginip ng dalawa na isa sa kanila ay mailalabas at babalik sa paglilingkod kay hari, pero yung isa ay ano mangyari? Maibibitin, mapupugutan ng ulo. So nagalat yung dalawa. Pero alam niyo yung sinabi ni Joseph sa kanila? But remember me. Huwag niyo akong kalimutan kapag kayo ay lumabas. Sana mabanggit niyo naman yung aking pangalan sa hari upang lumuwas ako sa bilangguan nito. Pero the worst is mistreatment. Anong ibig sabihin? Nakalimutan na si Jose sa bilangguan. Di ba? Minsan, yung sabi ko kanina, sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, tinulungan mo siya, ginawa mo siyang mabuti, pero kinalimutan ka na nung ikaw ay nasa bingit na ng problema. Di ba masakit? Yung gano'n. Pinaglingkuran mo, binigay mo ng lahat, pero nung humingi ka ng pabor, nakalimutan ka. So, mistreatment is a fire God uses to bless us someday, somehow. Kailangan lang bilang mananampalataya, kailangan steady yung templa ng ating espiritu. Palago, hindi pababa. Okay? So dito, nakalimutan na si Jose, bahala na sa buhay niya. Nangyari na, isa sa kanila is na-innovate, bumalik sa kaharian. So dahil walang magawa ang tao sa buhay ni Jose at pinili siya, Diyos na mismo ang kumilos sa buhay ni Jose. Anong ginawa niya? Binigyan niya ng matinding panaginip yung hari. Ano yun? Yung 7 matatabang baka at 7 mapapayat na baka. At tinawag yung hari, lahat ng mga marunong mag-interpret pero walang maka-interpret. So galit na galit yung hari. Diyan na naalala nung isang alipin na na-restore. Sabi niya, minsan nung nasa bilangguan ako, meron pong isang tao na ang Diyos ay sumasa kanya. In-interpret na yung panaginip namin maging totoo. Ako ay na-restore, yung kasama ko napugutan. So nagulat yung hari, sabi niya, ilabas yung taong yan kung sino yung taong yan. So linabas nila si Jose, si Faraon, at binihisan ng mabuti si Jose. Ngayon, in-interpret ni Jose yung panaginip. Yung 7 bakal matataba ay 7 years of prosperity. No? May mangyaring sa amin bitin yung drought, walang makain. Yung half of that is drought. Yung mapapayat na baka. So nakita ng hari na very wise at talagang totoo. Kaya ginawa niya, anong ginawa niya? He made Joseph, ginawa niyang governor in Egypt. Tingnan niyo, yung isang alipin, isang bilanggo, maging governor na yan. Nung maging governor na siya, no?
Lahat ng bansa kailangan pupunta sa Egypt dahil siya namahala ng mga maraming ani. Lahat ng bansa walang makakain. Dan lang sa Egypt. Dahil doon ang vision na dahil kay Joseph nagpayaman at naghahanda. Pero ang buong Israel walang makain. Kaya kailangan ng magkakapatid na bababa, dala sila ng ginto, bibili ng pagkain sa Egypt. Yun na Panginoon kumilos. Na yung magkakapatid, kailangan silang bababa, and during that time, si Joseph na ay may tungkulin na mataas. No? Nandiyan? Yung mga ayaw maglingkod na mga panganay, naranasan na nila nung nakita nila yung pangyayari. Pero babasahin natin sa Genesis chapter 45, nung dumating yung point na ang kaniyang mga kapatid ay nagkilala sila, natakot sila. Mantakin mo ang kapatid mo na gusto ka niyang patayin, gusto ka niyang binintahan niya. Nung dumating siya, humingi sila ng pabor. Di ba sa tao, natural lang for us na magalit. Gusto niyo akong patayin. Itinakwil niyo ako, rincheck niyo ako. Dahil sa inyo, nakaranas ako ng pagkabilang ko. Ngayon, lapit-lapit kayo na hihingi ng tulong sa akin. Yung natural yung gano'n na attitude natin, di ba? Kasi tao tayo. Pero alam niyo, kay Jose, sa Genesis 45 verse 9 hanggang 20, ang lumabas po sa bunganga ni Joseph. Huwag kayong pong matakot. Lumapit kayo dito. Huwag yung isipin ang iyong sarili, yung mga nakaraan. Sabi ni Joseph, it is not you who sent me here, but it is God. Because God knows that there will be another famine. He sent me here to prepare to save our family. Diba? Maganda. Ganon ang totoong Kristiyano. Ganon ang totoong nakakita. Siguro tayo, bakit tayo lapit-lapit dito? Gusto mong patayin, rinecheck ninyo o dinilay ninyo, maraming pangyari sa ating buhay, bakit tayo lapit-lapit dito? Umalis kayo. Tinakwil niyo ako eh. Pero sa totoong buhay, ang totoong Kristiyano, malaki ang puso niya. He forgive. Pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. Maliwanag po yung sinabi na, it is not you who sent me here, but it is God. Alam ng Diyos na may darating pang famine. Marami pang mangyayari. Kaya sabihin niyo sa tatay natin, bumaba kayo dito. Kaya po nangyari, yun po yung history na bakit meron pong Exodus na yung paglabas ng Israelite. Dahil kay Joseph, lahat po ng mga Israelite pumunta sa Egypt through Joseph. Natupad po yung vision ni Joseph. So one lesson we can learn from that is spirituality. Kung totoong Kristiyano ka, marunong kang magpagdapat. Huwag mong tignan yung pwede mong magawa. But see the possibility of God to work in your life. If you want to become a blessing in your family, gusto mong lahat ng pamilya mo ay maging Kristiyano, pagpapalain ka, daluyan kayo ng buong pagpapala, kailangan na may isang tatawagin ng Diyos na magkaroon ng puso, totoong pag-ibig, totoong pagpapatawa, totoong tatanggap ng kapatawaran. Sabi ng Christian, paano mo sasabihin na mahal mo ang Diyos? Kung yung Diyos, yung tao, yung kasama mo, nakikita mo ng araw-araw, hindi mo kayang patawarin. Yung Diyos na hindi mo nakikita, paano mo sasabi na pinatawad ka ng Diyos? Hindi mo nakita mo. Yung tao nakikita mo, hindi mo kayang patawarin.
ang Diyos, binigay niya ang kanyang bugtungan na anak. Pinatawad tayo mula sa puti, dinala tayo sa kabanalan. He cleansed us from all unrighteousness. He covered us with His holy blood. Yun po ang pinapakita ng Genesis 37 to Genesis 4. There is a true repentance, true forgiveness, true servant's joy. Kung gusto ninyo ng iglesia nito at ang bawat isa sa inyo ay gagamitin ang inyong isa sa inyo sa pamilya niyo o sa iglesia nito na daluyan ng pagpapatawad, you must have a true leadership. Kailangan na bumabakan kayo sa inyong sarili. And instead na to rule, to serve. Kapag pinayaman ka ng Diyos at meron kang mga kapatid na hindi mo maintindihan ng galing, baka ikaw ang pinili ng Diyos to build and to save your family. That is the message of Genesis 36. You are chosen because God wants you to save your family, not only in family, but in spiritual sense. Pero hindi mangyayari yan kung lagi mo dinidibdib ang nakaraan. Kailangan tanggapin mo kung ikaw ay rejection, dahil ang rejection ay apoy yan na hinahanda ka ng malaking ministeryo ng Panginoon. Kapag na-delay, bakit tagal tumanda ako na walang pagpapala dumating sa buhay? Because God is teaching you. But if you surrender yourself, you come to Him with an honest heart and a servant spirit, God will make you like Joseph in higher position. Dahil ang nagpapakumbabang ay tinataas ng Diyos. Ang taong nagmamataas ay ibabagsak ng Diyos. Amen? Amen. Ganun. At hindi ang pagpapala ng Diyos. He wants us to be a blessing of others. Gusto ba sa buong Santa Barbara, yung blessings, span hanggang sa ibang bayan? Be a servant. Learn to be a servant. Huwag kayong magtanim ng masama sa kapwa. Dapat magpatawad ka. Unang-unang in your Jerusalem. Your Jerusalem is your family. Because God's calling you to be a blessing. Alam niyo ang nangyari? Ang isang pangyayari. Ang asawa ko kasi, nag-asawa kami na hindi pa siya convert. Actually, 10 years kami nagkilala. Pero nung nagkilala kami, dumating sa point na lumabas sila for their family. Nag-abroad din sa Singapore, tulad niya. So 10 years, nung bumalik siya, 1995, kinasal kami. Shortcutting ko kasi yung gusto kong point, nung dumating na yung point na ganito, may service kami, nag-asawa kami, hindi siya po sa harap, doon siya sa likod. Ayaw niya matawag na manalangin, matawag na siya ay born again. Madre siya eh. Pero alam niyo, kumilos ang Diyos sa kanya. Kumilos ang Diyos sa kanya, natanggap niya ang mga bagay na dapat niyang tanggapin, tinanggap niya yung binibigay ng Diyos sa kanya. Pero alam niyo, nung nag-asawa kami, lumabas ang maraming sakit sa kanya. Laging, nung migraine, sabi niya na, pakuhan mo yung ulo ko. Sabi ko, bakit ginagawa mo akong murderer? Bakit ko papakuhan yung ulo mo? Hindi niya matiis yung sakit. Kapag dumating yung dysmenorrhea niya, namamatay, maghimatay, ay saan? Alam ko, sabi ko sa kanya, hindi ko siya na-convert na niya. Alam mo, Mrs. sabi ko, alam ko na may problema ka na hindi mo pa sinusurrender. Eh sabi niya, declare na rin ang Christian, sabi ko, alam ko na bakit ka may sakit ng ganyan. Meron kang hindi pa pinapatawad, sabi ko.
Kapag pinatawad mo yan 100%, if you say that God has forgiven you, dapat we must also forgive the person na galit sa iyo o galit ka sa kanya. Kasi sabi mo, okay na pala naman na. Pero kapag nakita mo yung tao, galit ka pa rin, ibig sabihin, you did not still release to that bondage of unforgiveness. So, nakita niya yun. Alam nyo, dahil sa dysmenorrhea, lumabas kami ng kuya niya na pastor, ng Bible study. Dahil hindi na matiis yung sakit niya, nag-surrender siya sa Panginoon. Sabi niya, kung ano man ang gusto mo sa aking buhay, I'm willing to forgive. Sabi niya, sino man ang nagkasala sa akin, paggalingin mo lang ako. Alam niyo yung pagkasal, pagbigkas niya, biglang parang may nabunot, huminto yung sakit ng dysmenorrhea niya. Kasi naalala niya na during her childhood, yung kapatid niyang pastor ngayon sa Ilocos, yung pastor kasi, no, dahil panganay, naghari-harian. Sabi niya sa kapatid niya, siyempre, madre na yung mga pamilya ng asawa ko kasi, mayroon silang kumbo. Lahat sila ay instrumentalist. So lalabas sila sa isang church, lahat yung bininta ng bayaw ko, yung kalabon niya, bininta niya yung complete instrument. So kapag may gawain na ganito, kasama silang lahat, kahit hindi sila lahat na born again, dahil sila ay may kumbo. Sabi ng kapatid niya, dalhin mo yung Bible ko. Hindi dinala ng asawa ko. Nung ginawa na ng kinuha, sinipat na nga eh. Alam niyo sinipat? Sinampal niya. Nung bata sila, sabi ng asawa ko, hindi kita mapapatawad. Hindi siya nagalit, may respeto siya. Pero sa isip niya, sabi niya, impress niya yung kapatid niya, hindi kita mapapatawad kahit gagapang ka na para mahas. Noon yun. Nung naalala niya, nung sinabi ko na meron kang hindi pinatawad, naalala niya yan. Siyempre, sobrang sakit eh. Naihimatay. At mag-isa siya. Wala siyang pagpipilian, kundi yung sinabi ko, kailangan gawin niya. So sinabi niya, Panginoon, I am willing to surrender and I am willing to forgive those. Naalala niya yan eh. So nung dumating kami sa kapatid niya, kasi gumaling na siya eh, biglang tanggal yung dysmenorrhea niya, sabi niya, Kuya, may sasabihin ako. Yan, nag-usap na sila. Kuya, sorry, sabi niya. Minsan, sa atin noon, yung curse kita. Tumatawa yung kapatid niya eh. Hindi ko lang yan nasa. Matagal ng panahon, years past. Sabi, Kuya, patawarin mo. Gusto kong maging malaya sa sakit. Forgive me. Sabi ng Panginoon, before you bring your offering to altar, pumunta ka muna sa tao na galit ka. Humihingi ka ng tao. Amen? Gusto niyong makagtan ng kalayaan, kapatawaran, at pangyarihan ng Diyos. Si Joseph, meron siyang forgiving spirit. Hindi siya nagtalin ng galit. Kahit religious siya, kahit nabilanggo siya. Lahat yung nangyari sa kanya, ginawa niyang challenge while God uses to prepare him to a blessing. Kasi maging governor siya. Gusto bang ganyan ang mangyari sa inyo? Someday somehow, you will become itataas tayo ng Diyos in the right position. Amen? Pasalamat tayo sa Diyos. And if you are blessed, hiling ko ang bawat isa sa inyo. Yung willing sa iglesia nito na maging pagpapala sa pamilya. Kung hindi po kayo ng Panginoon, na kayo ay maging pagpapala sa inyong pamilya. Dahil may darating pang mga ibang pagsubok, mayroon pang bibigay ng Diyos sa inyo. Kailangan pumunta kayo sa altar at ibigay niyo sa Panginoon. Andito po, I am willing to serve. I will surrender everything. Use me. Meron sa inyo, tumayo tayo. At
Umabot tayo ng yung I surrender all. All to Jesus, I surrender. All to Him I really give. Tuloy niya. Sino sa inyo na willing na maglingkod, to be blessings sa iglesia ito, sa pamilya, at sa lugar ninyo? Gusto ba ninyo na pagpapalain kayo ng Diyos? You must have the spirit of Joseph. Willing to surrender, willing to serve. And if you are rejected, if you are delayed, pumunta kayo sa harap, sabihin niyo, Panginoon, salamat Panginoon. Na-delay man ako, na-reject man ako, ito ay challenge sa akin. Ngayon naiintindihan ko na, ang maglingkod sa inyo ay kailangan na bumawa. Tulungan mo ako maging lingkod at ilagay mo ako sa tamang posisyon upang ako ay maging pagpapala sa lugar ng iglesia. I surrender all to Him I really give. I will never love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. Ang inaawit natin yan, yung gusto niyang isurrender ang mga plano at iintindihan niyo yung plano ng Diyos sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos. If you believe that God can make you blessings, why not surrender yourself to God so that God will fulfill your obedient heart being servant. And I will pray. I will never love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Him, my blessed Savior. I surrender all. Sabihin mo sa Kanya kung ano yung susurrender mo, yung gusto mong gawin ng Diyos sa iyong buhay, we pray. Gawin ka sa atin, manalangin sa gusto mong bigyan. Panginoon, sa oras ito, dito yung anak mo na lumapit sa inyo, surrendering ang kanyang buhay. Hiling ko, Panginoon, anoint him with your power, with your Holy Spirit, na tatanggapin niya yung hinihingi niya sa inyo, Panginoon. Kung meron siyang problema, struggle, sa rejection sa kanyang pamilya, o problema, right now, I pray in the name of Jesus to release her in Jesus' mighty name. Ibigay mo sa kanya yung kahilingan niya sa oras niya, sa pangalan ni Jesus. Touch her in Jesus' mighty name. Sagutin mo ang kanyang panalangin sa oras niya. Ano man yung hinihiling niya, Panginoon, salamat, Panginoon, sa pusong mapagpakumbaba. Lord, I pray, touch her in Jesus' mighty name. Tulungan mo siya na ang plano niya sa kanyang buhay ay maging ganap dahil lumapit siya, binigay niya sa inyo. Tulungan mo siya na maging matagumpay ang kanyang buhay. Ano man ang kanyang dinala sa inyo, Lord, I pray, sagutin mo siya sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, salamat po sa sandaling ito. Ang nanay nito lumalapit sa inyo na may pagkatiwala.
lahat po ng kanyang kahilingan. Ano man yung struggle niya, ano man yung hinihiling niya, if she is rejected by people sa kanyang pamilya, or delayed yung pagpapala, ngayon, Panginoon, pagpalain mo siya, bigyan mo siya ng kalaman at katalinuhan, kasagutan ng kanyang kahilingan. Sinurinder niya ang kanyang buhay. Wala pong dahilan, Panginoon, na hindi mo bibigay sasagutin. Gamitin mo siya sa iglesia nito, pagpalain mo siya, i-expand mo ang kanyang territory sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, dalangin ko ang kapatid nito sa kanyang buhay. Lumapit siya sa iyo, Panginoon. Ano man ang dinadala niya, kung meron siyang kabigatan sa kanyang puso, meron siyang struggle, if he experience rejection, if he experience delay, Lord, I pray, release her in Jesus' mighty name. Bigyan mo siya ng kaunawaan, katalinuhan, at ang kanyang kahilingan ngayon ay maging malaya siya upang experience niya ang buhay na may kagalakan at ang pagpapala na maging instrumento siya sa iglesia nito, sa kanyang pamilya, expand her territory, Lord. Salamat, Panginoon, sa tiwala niya sa iyo, Panginoon. Lumapit siya dahil may pananampalataya na walang imposible na hindi mo gagawin sa kanyang buhay. Ganyan din, Panginoon, ang kapatid nito. I pray in the name of Jesus, ano man ang kanyang dinapit sa inyo, dalangin po, Panginoon, na bigyan mo siya ng kaunawaan at kalinuhan. If he experience rejection at mga bagay na problema na bumabagabal sa kanyang puso at isipan, palayain mo siya, bigyan mo siya ng katalinuhan upang gamitin mo siya sa iglesia nito at sa pamilya niya at sa lugar ng Santa Barbara, and be a blessing sa tanungan ng inasam-asam niya. I-release mo ang pagpapala sa pangalan ni Jesus. Pagalingin mo at tanggalin mo ang mga tanikala na hadlang sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, at ang pagpapala nito, hiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroon pa? Wala pang yung gustong may karamdaman, you want to come forward, maranasan ang kahilingan, if you feel something sick, o kung meron kayong problema, gusto ilapit sa Diyos, before we end this service, kung meron ka, lahat po kayo ay pinagpala. Amen? Okay. Salamat sa Diyos. Palapakan natin ng Diyos. Okay, let's all stand and let's sing together, all surrender all, habang inidistribute nila po ang banal na hapon.